Nagkakamali po ang iba kapag sinasabi nila na ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo ay ang kapatid na Felix Manalo. Sususugan ko po yung binanggit po ninyong yon, kapatid na Rene. Mga giliw po naming manonood, hindi po dapat tawaging Iglesia ni Manalo ang iglesyang ito sapagkat hindi po ito pag-aari ni kapatid na Manalo, kundi batay po sa narinig ninyo mula sa banal na kasulatan, pag-aari ito ni Kristo, ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang pahayag ng mga ministro ni Felix Manalo, si Mr. Edwel Sabala, ang spokesperson nila, na susuwagan daw niya ang pahayag sa kasamang ministro na hindi maaaring tatawagin itong iglesia ni Manalo. At alam nyo, si Senador Rodante Marcolita, proud na proud siya sa siktang ito. Pero ang tanong, di ba magaling mag-research itong si Senador Rodante Marcolita? Na-research kaya niya kung ito bang inaniban niya na ayon sa kanya, Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong daigdig. Sana po ay manatili tayong lahat sa maalab na paglilingkod at sa puspusang pagganap sa mga gawain ng Iglesia at lalong-lalo na po ang pagpapasakop sa kanyang pamamahala ng ating minamahal na kapatid na Eduardo B. Manalo. yun, ang mananatiling magpasakop sa tagapangasiwa nila ng pangkalahatan na si Mr. Eduardo Manalo. Kaya, balikan ko yung katanungan. Ni-research kayang mabuti nitong si Senador Marcolita ang inaniba niya Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. katotohanan ba talaga ang hangad ni Marcolita o yung pananatili sa pwesto na may makasuporta para sa posisyon bilang senador. Dahil dumami ang mga kaanib ng INC, Nagkakamali po ang iba kapag sinasabi nila na ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo ay ang kapatid na Felix Manalo. pero paano ngayon ang nasa Securities and Exchange Commission, SEC, Artículos de Incorporación para Pol 4, que los fundadores de esta asociación son Felix Manalo. That the founders of this organization are, marami sila, isa lang si Felix Manalo. Dumami sila dahil sa ganitong taktika ng mga ministro sa pampangaral. At ito ang tatalakayin natin sa pagkakataong ito, mga kapatid. Samahan ninyo ako. Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong muli makasama ninyo at inanyayahan namin kayo. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At may sa link natin dyan ang bagong channel ng Factbusters PH ni Kaburnok. Dalawa yang channels na yan. Dahil alam nyo naman na yung isang channel na Factbusters ay pinasok ng hacker at binura talaga sa YouTube. Meron din tayong link dyan sa
Pananampalataya at Katuwiran Channel, ang pangalawang channel natin. Iniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Naturang Channel. Welcome at sa lahat ng mga nagsubaybay ngayon at mamaya sa mga makasubaybay, maki-comment kung saan kayo at taga saan kayo para malaman natin kung saan nakaabot ang ating talakayan. Sa pagkakataong ito mga kapatid, sa ating live, tatalakayin natin ang pahayag ng mga ministro ni Felix Manalo na di daw pwede silang tatawaging Iglesia ni Manalo. Dahil sa Bible daw, ang mabasa ay Iglesia ni Kristo. Totoo naman na Iglesia ni Kristo yung mabasa sa Biblia. Pero ang problema, yun ba ang Iglesia ni Kristo na nasa Biblia? Yun ba ang Iglesia ni Kristong na iparehistro ni Felix Manalo noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila? Daming mga gumagamit sa Iglesia ni Kristo na mas nauna pa kay Felix Manalo. At pinanindigan talaga ng mga ministro ni Felix Manalo. Sa ating video ngayon, ating ipakita ang iba't ibang mga aklat Katoliko na ginagamit nila dahil may mabasang Iglesia ni Kristo, yon. Pinanindigan na nila. Na ano? Nasa pamamagitan daw ng otoridad Katoliko, pinatunayan daw umano na ang tunay na iglesia yung inaniba nila. Imagine. Aklat Katoliko, pagkatapos sila ang pinatunayan yung iglesyang tatag ni Felix Manalo. Kung pag-aralan nating mabuti mga mahal na kapatid, yung Iglesia ni Kristo sa Biblia na palaging ginagamit nila, Roma 16:16. Tandaan ninyo, hindi yan official name. Hindi iyon proper noun. Kundi, tingnan nyo, yun ay common noun. Ibig sabihin, descriptive title o descriptive term. Yung naglalarawan lang sa iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Pero, ang mga ministro ni Felix Manalo, ginagamit nila ang mga aklat Katoliko at ito'y susuriin nating mabuti mga kapatid. No? Sa kanilang paggamit sa Roma 16:16 na mabasa ang Church of Christ, Iglesia ni Kristo. Pero kung tingnan natin ang mabasa sa English, Romans 16:16, una small letter, Churches of Christ, and not singular with capital C, Church of Christ. Di po ba? And even in the original Greek Bible in which the New Testament was written, ang mabasa diyan, hindi plural na ecclesiae, kundi singular na hindi singular na ecclesia, kundi plural. No? Ang nakasulat diyan mga kapatid. No? Churches of Christ. Ano ang tinumbok? Roma 16:16. Ang sa Roma Kapitulo 1, City 8, Hepeste somon katangilitay inhulo tukos mo na ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa muong sandibutan. O sino ang tinutukoy diyan? Yung iba't ibang mga local churches, mga kapatid, ay nangungumusta sa banal na halik sa iglesia sa Roma 16:16. And so therefore, noon pa sa panahon ng early Christian, ang Roma ay nagiging sentro na sa pananampalataya.
Oh. So, kaya makita natin, Romans 16:16, plural ang nakasulat, Churches of Christ. It is plural because St. Paul is referring to a collection of local churches. Kaya ang Iglesia ni Cristo na binanggit sa Roma 16:16 na ginagamit sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo, mga kapatid, ay isa lang sa napakaraming descriptive terms na mabasa natin sa Biblia na naglalarawan sa simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesus. Halimbawa, yung churches of the saints na mabasa natin sa 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Meron ding churches of the Gentiles. Mabasa natin sa Romans chapter 16 verse 4. Meron ding Church of God na mabasa natin sa Acts chapter 20 verse 28 na ang gagamitin ng mga ministro dito ni Felix Manalo ay ang itong salin na ito. Oh? Dahil hindi mabasa ang Church of Christ sa salin na ito sa sa Gawa Kapitulo 20:26 28, ang mabasa, Church of Christ. Ano? Ay, hindi, Church of God ang mabasa, Church of Christ. Kaya ito ang paboritong-paborito nila. Ngayon, marami ang nadala sa INC dahil sa estilo nila yung paggamit sa mga aklat Katoliko. Pero tandaan natin, mga kapatid, na sa lahat ng mga gumagamit sa pangalang Iglesia ni Cristo, ang kadalasan talaga na gumagamit para daw maging ebidensya nila sa mga aklat Katoliko ay walang iba ang INC. Hindi ito ginagamit ng ibang mga nagdala sa Church of Christ. Dahil alam naman ng mga nagdala sa Church of Christ na ang mga nakasulat sa aklat Katoliko hindi tumutukoy sa kanila, kundi tumutukoy ito sa simbahang Katoliko. Tandaan natin, merong Church of Christ na ang founder ay si Joseph Smith noong April 6, taong 1830. Merong Church of Christ na ang founder ay si Ezra Both noong 1836. Merong Church of Christ na ang founder ay si Warren Paris noong 1837. Merong Church of Christ na ang founder ay si William Chabe sa 1830. Di ba napansin niyo? Ang daming gumagamit ng Roman 16:16 na mas nauna pa sa Iglesia ni Kristong sumulpot sa Pilipinas noong 1914. Kaya kung tingnan natin ang nakasukip sa kanilang Pasugo Magazine, alam nyo ba mga kapatid, kung tingnan natin ang nasa kanilang Pasugo Magazine, pinatunayan mismo na ang pangalang Church of Christ ay hindi sapat. Bakit hindi sapat? Dahil maraming mga nagdala nito. Ito ang kanilang magazine. Tingnan niyo ang nakasulat sa kanilang magazine. Sa Pasugo 2000, alin ang iglesyang kay Kristo ngayon? Sa pahina 2. Hindi nangangahulugang sapat ng tawagin lamang na Iglesia ni Kristo ang isang iglesia upang ito ang kilalaning tunay na kay Kristo. Ang pangalan ay isa sa mga pagkakilanlan, ngunit hindi lamang ito ang pagkakilanlan. Sila mismo ang nagsabi na hindi sapat na
tawaging Church of Christ ay tunay na. Bakit? Alam naman natin, ang daming mga gumagamit ng Church of Christ na mas nauna pa. Kaya yung sinabing, di pwedeng tatawaging Church of Christ at Church of Manalo. Bakit hindi si Felix Manalo ang may-ari nito? Okay. Tingnan natin mga kapatid. Balikan natin ang kanilang ministro sa kanilang argumento na hindi daw pwedeng tawaging iglesia ni Manalo. Nagkakamali po ang iba kapag sinasabi nila na ang nagtatag ng iglesia ni Kristo ay ang kapatid na Felix Manalo. Sususugan ko po yung binanggit po ninyong yon, kapatid na Rene. Mga giliw po naming manonood, hindi po dapat tawaging iglesia ni Manalo ang iglesyang ito sapagkat hindi po ito pag-aari ni kapatid na Manalo, kundi batay po sa narinig ninyo mula sa banal na kasulatan, pag-aari ito ni Kristo. Kung sa banal na kasulatan, pag-aari ni Kristo. Pero kung ang sisilipin natin ang SEC registration, ano ang nakasulat sa SEC registration? Pasugo Magazine, published Mayo 1997 sa pahina 11. Kailan napatala sa pamahalaan o narehistro ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Noong Hulyo 7, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si kapatid na Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Napakalinaw yung nakasulat sa rehistro nila. Tunay nga na sinasabi. Pero, sasabihin nila mga kapatid, na hindi naman namin inaamin na si kapatid na Felix Manalo ay siyang founder. Yun lang sa rehistro din, kinakailangan umano sa gobyerno. Well, sisilipin natin itong Pasugo Magazine nila. September 1997 sa pahina 15 ni Mary F. Ruiz. Ito ang nakasulat. After the death of the founder, Brother Felix Y. Manalo, the organization has attained greater levels of glory, integrity, prosperity under Brother Eduardo Manalo. Prosperity yon, no? Nagkulag is. So, ano daw? Sino ang founder? After the death of the founder, Brother Felix watapos namatay ang tagapagtatag. Kaya ayaw nilang tawagin na Iglesia ni Manalo ang kanilang sikta dahil gusto nilang igiit na sila talaga ay Iglesia ni Cristo dahil isa lang ang Iglesia ni Felix Manalo na gumagamit sa Roma 16:16 na sila daw ang tinutukoy. Roma 16:16. Babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Roma sa 16:16, ganito po ang kanyang pahayag. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng Iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Ang pangalan po ng tunay na iglesia, ayon sa pagtuturo ng mga apostol, ay Iglesia ni Cristo. Wala tayong pag-aalinlangan dyan, kapatid na Lemuel. Opo. Okay. Ngayon, mga kapatid, dahil iginiit nila na ang tunay na pangalan ay Iglesia ni Cristo, Roma 16:16, Roma 16:16, ang tanong dito mga kapatid, paano nila sinisiraan ang simbahang Katoliko? Una, sinisiraan nila ang simbahang Katoliko na ang Katoliko ay hindi daw tunay. Bakit? Ang pangalang Iglesia ni Cristo, descriptive title, Church of Christ, ay iniwan daw ng simbahang Katoliko
at pinalitan daw ito ng pangalang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kaya iyon ang argumento nila na iniwan ng simbahang Katoliko ang Church of Christ. Kaya nga, sila ang bumangon daw. Bumangon dahil natalikod. Pakinggan natin ang argumento ni Ramel Parba. How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usa man na sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimo, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitang O yan, tinanggal ang Iglesia ni Cristo. Pinalitan ng Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Wala yan sa Biblia. Yun ang argumento nila. Okay, una, tandaan ninyo. Kung sasabihin nilang tinanggal ang descriptive term Church of Christ, pinalitan ng Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana, mga mahal na kapatid, tandaan ninyo itong panis na argumento nila. Sa kanila mismong Pasugo Magazine, kung maalala ninyo, nakasulat ito. No? Anong nakasulat? Ito, hindi nangangahulugang sapat ng tawagin lamang na Iglesia ni Cristo ang Iglesia. Ang isang Iglesia upang ito ang kilalaning tunay na kay Kristo. So, sila mismo nagsabi na hindi sapat. Pero ang tanong, totoo ba ang sinabi ng mga ministro na tinalikuran ng simbahang Katoliko ang descriptive title na Church of Christ? Hindi. Bakit? Sila mismo palagi nilang ginagamit sa kanilang propaganda, mga kapatid, na sa aklat ng Fundamentals of Catholic Dogma, ayon daw sa aklat na ito, pinatunayan na ang tunay na iglesia ay Iglesia ni Cristo. Ito, ating pakinggan ang mga ministro ni Felix Manalo. Ang babasahin ko po sa inyo, mga kaibigan, ay isang aklat na isinulat ng isang paring Katoliko na pinamagatang Fundamentals of Catholic Dogma. Ito po ay isinulat ni Dr. Ludwig Ott sa pahina 294. Babasahin ko na po sa pagkakaliwat sa wikang Pilipino. Tungkol sa Mateo 16:18. Si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng iglesia at pinanganlan ang iglesia na Iglesia ni Kristo at esposa ni Kristo. Yan, mga kapatid, no? Ginamit nila yan. Sige lang, ating sasagutin yan. Maghintay ka, kapatid, na Maria Valenzuela, pati daw Katoliko, dahil sumasamba ng rebulto. Yon ang maling akala ninyo, no? Yon ang maling akala ng mga anti-Catholic. Dahil lahat ba ng mga larawan diyan sa Biblia ay ipinagbabawal? Hindi. Bakit? Tingnan mo yung Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22. Hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. Dahil ang Diyos mismo ay may utos. Exodo 25:19-22. At ang templo ng Diyos ay may mga nakaukit na mga larawan. Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17-22. Kaya kung mabasa natin na ang templo sa Diyos ay may mga nakaukit na larawan at
yung templo ninyo ay walang larawan ng mga banal, di yan templo. Ang tawag diyan ay isang budiga ng kasinungalingang aral, kapatid. Okay, balikan muna natin ang ministro ni Felix Manalo na sa matagal na panahon gumagamit, mga mahal na kapatid, nitong aklat katoliko na Fundamentals of Catholic Dogma. Ano yung binasa nila? Imagine na eto binasa nila sa naturang aklat. Okay, eto. Pagkatapos, aangkinin. Di ba squatter ang tawag diyan? Ito, ang binasa. In regard to Matthew chapter 16, verse 18, Saint Cyprian speaks of the building. Sandali muna. Itong si Saint Cyprian, kasama ba ito sa iglesyang tatag ni Felix Manalo? Santo ito ng simbahang katoliko. Saint Cyprian speaks of the building of the Church of Christ and designate the Church of Christ. So na malinaw. So, kung magtaka siguro ang karamihan, bakit ba sa mga aklat katoliko ginagamit ng mga ministro nakasulat ang Church of Christ, samantalang ang idineklara sa konsilyo ng simbahan na ang simbahan ay one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Bakit po ba may nakasulat na Church of Christ? Una, mga mahal na kapatid, kung sisilipin ninyo ang nakasulat sa ating Catechism of the Catholic Church, Catechism of the Catholic Church, numero, 811. Ano nakasulat diyan? Sa Catechism of the Catholic Church, 811. Napakalinaw ang nakasulat diyan, mga kapatid. Na ang sabi ng ating Catechism na ang simbahang katoliko ang kaisa-isahang Iglesia ni Cristo na inilalarawan sa ating panananampalataya, Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kaya di tayo magtaka kung bakit binanggit ang Church of Christ, no? Na palaging ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Okay, balikan pa natin ang mga aklat na ginagamit nila nito mga ministro ni Felix Manalo. Ginagamit nila ang Fundamentals of Catholic Dogma. Pero, una, ito pala sa Catechism of the Catholic Church, number 811. This is the sole Church of Christ, which the creed we profess to be one Holy Catholic and Apostolic. Napaka-linaw, mga kapatid. Kaya kung inaangkin nila yan, hindi lang iyong aklat pa na tinatawag o na Catechism of the Modern Man, ginagamit din ito nila. Dahil ang mamasa kasi sa pahina 88, ito. Meanwhile, the New Israel, which while living in the present age goes in search in a future city. Hebrews chapter 13 verse 4 is called the Church of Christ. Napansin ninyo? Basta may nakasulat na Church of Christ, abay, tuwang-tuwa ang mga ministro dyan. Gagamitin nila yan. O kahit otoridad katoliko, pinatunayan mismo na ang tunay na iglesia, Iglesia ni Cristo. Ituloy lang natin ang iniwasan nila. We believe that this one religion subsists in the Catholic Apostolic Church. Yung Church of Christ pala, na nakasulat diyan, ay walang iba kundi
ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ngayon mga kapatid, alam nyo, ang ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, lalo na sa mga ministro, para panindigan nila na ang simbahang Katoliko daw ay hindi tunay, ginagamit nila ito. At kung wala kayong kopya nito, abay mapauo talaga kayo. Bakit? Pakinggan ninyo ang taga-iglesia. Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad, na isang paring Heswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katolikong nakikinig, lalo na mga CFD, na inamin mismo ng kanilang pare na hindi galing kay Jesus yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang pangalan ng simbahang kinabibilangan nila ngayon. Yan mga kapatid, no? Ang argumento nila na inamin ng Aklat Katoliko na hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa pahina 83 sa aklat na ito ang ginagamit nila. Pero isang malinaw na kasinungalingan itong ikinakalat nila. Bakit? Binasa nila itong bahagi na ito. Tandaan ninyo mga kapatid, sa pahina 20, okay, ito ang nakasulat, no? Hindi galing kay Jesus ang pangalan Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya ang sabi ng mga ngaral ng INC, mga kapatid, kung balikan natin. Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad, na isang paring Heswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Alam nyo ba mga kapatid, may nagtanong pala dito si kapatid Shadukon, bakit daw umano yung The Revealer ay nag-iba ang boses? Dahil hindi sila authorized sa tagapangasiwa nila na makipagtalakayan. Kaya nagtatago sila. No? Para di sila matukoy, pati boses nila iniba. Sinuway nila ang kanilang taga-pangasiwang pangkalahatan. No? At sa pamamagitan ng kanilang pagsuway, abay, nalantad ang matagal ng mudos ng INC. Ito, nakasulat kasi yan sa kanilang Pasugo Magazine. Una, mga kapatid, kung basahin natin ang simulan dito, mga kapatid, sa naturang aklat, no? Ang tinutukoy kasi dito sa naturang aklat, mga kapatid, sagot ito ng paring Katoliko na si Father Juan Trinidad sa panindigan ng ministro ni Felix Manalo. Pero gusto nilang ipalitaw na sa pamamagitan ng aklat na ito, inamin
ng otoridad katoliko na hindi galing kay Kristo ang Santa Iglesia Katolika Romana. Para sa mga bago lang nagsubaybay. Ito, kaya mag-ingat talaga. Ang daming mga pambubudol ngayon. Ito ang mabasa sa 24. Kaya't nga't ang dalawang malaking dahilan, ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Romana ay nauuwi sa una, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Pangalawa, pangalawa, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Apostolika Katolika Romana. May karugtong. Ngunit, gaya ng sabi nga English, eros by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtatalunan, kundi ang katotohanan. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kay Jesus, itinatag ni Jesus ang Iglesia na ngayon tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun ang nakasulat, mga kapatid. Pero, nang ang aklat na ito ay napasakamay nitong mga ngaral ng INC, anong sabi nila? Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad, na isang paring Jesuita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan, Pero kung tingnan ninyo, yung binasa nila na gusto nilang ipalitaw na inamin sa otoridad katoliko, yun po ang part na pahayag ng ministro ng INC na isinulat ni Father Juan Trinidad at sinagot ni Father Juan Trinidad. Kaya maalala ninyo, mga kapatid, yung prinsipyo sa mga nag-aaral sa batas, yung prinsipyo ng mga abogado sa Latin. Latin maxim. Ano yon? Falsos en ono, falsos en omnibus. Ibig sabihin, mali na sa una, mali na sa kabuuan. Kaya, huwag mapadbudol. Dahil alam nyo naman na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan. Lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Mga kapatid, sana magamit ninyo itong talakayan, lalo na sa mga nagsubaybay at kasalukuyang nagsaliksik. Isang bisis lang tayo dadaan sa mundong ito. Ang napakahirap, pag mabudol tayo sa relihiyon, pag mabudol tayo sa pananampalataya, dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.